Mabuti, natunaw na yung mga snow, mga kainags, ano? Kala ko, hindi eh. Pambihira naman. Kinabahan ako. So, nandito muna tayo sa, no, mga kainags, sa liquor store. Hindi ako inom ng alak. Meron tayong pagbibigyan ng alak, mga kainags, ano? Kaya nandito tayo. Naalala niyo yung taong tumulong sa akin para makapasok tayo kung saan tayo nagtatrabaho ngayon. Way back in 2011. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. So actually, nag-usap kami 2010, mga kainis. Doon sa mga hindi nakakaalam, doon sa ngayon pa lang nakapanood ng mga vlogs natin, videos natin, mga baguhan pa lang. Ako po ay dati nagtatrabaho sa AMW, meron po nagde-deliver sa amin doon from Gordon Foods. So sa madaling salita, ako po yung nagre-receive ng kanyang mga dinideliver sa AMW. At ako po yung nagsasawa na sa merienda ko sa AMW, kaya ang ginagawa ko yung mga merienda ko, yung tubig ko, yung bottle water, binibigay ko po doon sa delivery na nagde-deliver sa amin, ano? Yan, so sa madaling salita, nagkausap kami tapos nalaman niya na ang background ko sa Pilipinas ay warehouse at nagkataon naman na yung mga ginagamit nilang equipment sa warehouse kung saan ako nagkatrabaho po ngayon ay kapareho ng equipment na ginagamit. Kaya sabi niya, naku, pwede ka. At sabi niya, nagbibigay din daw sila ng labor market opinion that time para sa mga contract worker na katulad ko. So parang pinagtagpo-tagpo, pinagtagpi-tagpi ng Panginoong Hesukristo ng ating poong may kapal, mga kainags, ano? Kasi by that time wala akong makitang mga warehouse na talagang fit na gustong bigyan ako ng LMO or work permit, mga kainags, ano? Kaya siguro nung parang gusto ko nang sumuko, parang wala na akong pag-asa, saka naman gumawa ng aksyon ng ating Panginoon, mga kainags, ano? At yun na nga, kung minsan sabi nila, pagka hindi mo na hinahanap, kusa na lang lilitaw, ano, mga kainags, ano, pambihira. Yun na yun. So pinasa ko yung resume ko, in-interview nila ako, yan, ikwento ko na. So ngayon, bibigyan ko uli ng alak, mga kainags, ano? Kasi nung nakaraan, nung nakapasok ako sa warehouse kung saan tayo nagtatrabaho, binigyan ko rin siya ng alak. At ngayon, after 15 years yata, or 16 years, way back in 2011, ano, mga kainags, ano, na-hire ako sa Gordon Foods. Dati kasi GFS pa yan, ngayon Gordon Foods na. Pero pareho lang din yung GFS, kumbaga nilagay lang nila Gordon. Yan, so binigyan ko rin siya ng alak dati, Jack Daniels, mga kainis. At ngayon, bibigyan ko ulit siya ng Jack Daniels. So sinabi ko sa kanya. At syempre, ibibigay natin bukas pa. Wala siyang pasok ngayon pero gusto ko, ngayon ako bumili kasi baka makalimutan ko pa. Ang bihira naman. So tara, punta tayo doon sa ano. Naku, tagal ko lang hindi pumupunta rito, mga kainis, sa mga liquor store. Tagal ko lang hindi pumupunta dyan at bumibili ng alak. Sobrang tagal na kasi matagal na tayo hindi umiinom ng alak. Siguro mag-aanim na taon na this coming August 2026, mga kainis, ano? O, di ba? Ulitin ko ulit, ano? Nag-stop akong uminom ng alak August 27, 2020. Di ba? Akalain mo nga naman. Marami ako mga kakilala, kaibigan, lalong-lalo na si mahal na Reyna. Ay hindi makapaniwala na natigilan ko pag inom ng alak. Kaya maraming salamat minsan sa gout. Kaya nga sabi nila minsan kapag wala ka naramdaman sakit sa iyong katawan, minsan hindi ka pa hihinto. Hanggat wala ka naramdaman sakit sa katawan, hindi ka hihinto sa iyong mga bisyo, mga pinagagawa mo. Tara na, mga kainis, pasok na tayo. Yan, ako. Dati kilala ako ng mga nagtitinda rito, mga kainags, ano? Ngayon, hindi na nila ako kilala kasi hindi na tayo umiinom ng alak. Tuwan-tuwa yung mga ibon, no? Pasok tayo rito, no? Nako po. Ito, nainom ko na lahat ng mga alak dito. Natikman ko na lahat ng alak dito, mga kainags, ano? Manginginom pa ako. Hanap tayo, Jack Daniels. Jack Daniels. Kuha tayo nito. Ito, ibibigay natin, syempre. Yan, ako po. Laki-laki nito, Laki nito, grabe. Sa Pilipinas, hindi ako nakakabili nito kasi sobrang mahal, no, mga kainis. Nakainom lang ako ng mga mamahaling alak, mga stateside na alak, nung ako inapunta na ng Canada. At halos lahat ng alak na tikman ko na rito, mga kainis. Sinamantala ko talaga nung ako'y manginginom pa. Grabe, ito dati talagang hindi ako makabili-bili nito dati. Kahit nung unang dating ko dito sa Canada, yung pinakamurang mga alak ang binibili ko. Eto, hindi ako makabili nito, pangarap ko lang to dati. Pero ngayon, tingnan nyo. Di ba? Pasasalamat at, di ba, share the blessing, mga kainags, ano. Tapos share ko uli, mga kainags, ano, dati nung ako'y manginginom pa po, ang budget ko po sa alak ay mga nasa 270 Canadian dollars sa loob ng 2 linggo. So bibili na ako, kada linggo bibili ako ng isang whiskey, tapos rum, okay, ano pala yung tawag nito, yung kulay puti. Kalimutan ko na kasi hindi na tayo manginginom ng alak, ano, mga kainags, ano, vodka, ang bihira. Vodka, tapos bibili ako ng mga ilang box nung beer.
Tapos bibili pa ako ng mga red wine yan. Talagang kailangan hindi ako pwedeng mawala ng alak sa bahay mga kainis. Kasi parang yan yung pinakalibangan ko. Nung hindi pa ako nagbablog noon eh. Yan pinakalibangan ko noon. Mga Bacardi. May mga picture pa nga ako noon na naitago ko eh. Mga iniinom pa ako. Tapos ang pulutan ko noon mga kainis. Steak. Ako, mamahaling steak. Bira naman kasi sa Pilipinas eh. Hindi ko naranasan yung mga ganyang pulutan, mga ganyang pagkain. Bira. Sa Pilipinas eh. Alam niyo naman ang pulutan lang natin doon. Mani. Yan. Yung cornix, yan, di ba? Yung mga mais, yung bira naman. Minsan, pag walang-wala, mandudugas tayo ng bunga ng mangga ng kapitbahay natin, Basta may inumin at konting pulutan, ayos nang samahan yan, ayos ang tropa niyan, di ba? Bira naman, talo-talo na yan. Pero syempre, dito, nung sa Canada tayo, mga sa pucha naman talaga naman. Ayun, pumutok ang gout ni Inags, bira. Pero pasalamat ako sa gout, mga kainis. At maraming salamat din po sa mga nag-advise talaga sa akin na mag-low carb ako. Dati hindi ko iniintindi mag-low carb. Marami nag-advise sa akin, marami nagko-comment sa akin. Mag-low carb diet daw ako. Naku, sabi ko, sarap-sarap kumain. Ba't ko pipigilan sarili ko? So, yun, matigas ang ulo ko. Yun, talaga, laging tinatamaan ako ng gout. Especially na sa Pilipinas tayo, di ba? Grabe. Grabe talaga, sobra. Hindi ko ma-enjoy yung bakasyon ko sa Pilipinas noong time na yun eh. Pero nung sinabi ng isang nagsabi talaga, nag-trigger, subukan mo mag-low carb. So, doon ko na-realize na marami talaga nagsasabi sa akin mag-low carb na ako. Kaya ginawa ko na, mga kainis, Kaya sabi ko, sige, mag-low carb ako. At yun na nga, mga kainags, Nung nag-low carb lang ako naman talaga naman. At naramdaman ko talaga, mafe-feel mo talaga, mafe-feel mo yung pagkakaiba, mga kainags, Although, pumapayat ka, pero mafe-feel mo yung pagiging healthy mo. Yung iba talaga. Kaya, grabe, sana pala noong ko pag ginawa, sabi ko sa sarili ko. Kaya ngayon, syempre ngayon, limitado na yung mga kinakain ko, more on protein, yan, isda. Kumakain pa rin naman tayo ng kanin, pero siguro sabihin natin sa isang araw ay half cup of rice, mga kainags, Minsan wala na nga eh. Di ba? Pero dati, nung galing ako sa Pilipinas, papuntang Canada, bumalik ako. Isang buwan yun, hindi ako kumain ng kanin, mga kainags, Pero masabi ng asawa ko, para daw akong addict. Ambira. So ngayon, bumabawi-bawi tayo ng konti, mga kainags, Ay. Sarap. So nakakatuwa naman, mga kainags, Kasi habang tumatagal yung ating rhythm, yung movements natin ay nag-i-improve sa boxing, mga kainags, Nakakatuwa lang. Yung regular na pagpunta-punta natin dito kahit papaano nagbubunga, mga kainags, yung ginagastos natin dito, Sarap sa pakiramdam. Grabe. Bahay na tayo, mga kainags, Lalagay lang muna natin sa loob ng bahay natin yung pinamili natin, pati gamit natin. Para wala nating aberya. Pagod. Pero masarap, mga kainis, sigurado matutuwa yung pagbibigyan natin ng alak bukas. Ito yung rice natin, Ganito lang yung rice na kinakain ko sa loob ng isang araw, mga kainags, Ganyan lang karami. Tapos ito, syempre, protein. Yan. Iyan na natin to oven. Tapos meron na rin tayong nilagay sa oven. Ito ay paa ng baboy, mga kainags, Hintayin natin matapos. Hop, yun. Pakita ko sa inyo, mga kainags, Parang patatim to Ugasan natin yan mamaya. Yan, naku po, Panginoon, napakasarap. Maraming salamat po, ang init. Diyos ko po, hay, nakukita nyo naman, Kumakalas yung laman sa buto. Tapos ito, initin lang natin. Okay na yan, mga kainags, Baka tanungin nyo, bakit hindi ako kumain sa restaurant? Naibili ko na kasi ng alak Siyempre, kailangan natin magtipid, mga kainis. So, kailangan natin i-balance, pambihira. Di ba? I-balance natin. Since marami pa naman pagkain dito sa bahay, ito muna kainin natin. Kesa naman masayang yan at itatapon lang natin. Naku, Diyos ko po, maraming nagugutom ngayon. Kaya yung pagkain natin sa restaurant, isang tabi muna natin yan. Magbigay daan muna tayo dun sa pagbibigyan natin ng alak. O, diba? Mga kainags, diba? Mahirap yung panayang yabang ko rito. Kain ako ng kain sa labas. Bili ako ng alak. Tapos mahirapan naman ako magbayad ng
Di ba? Kaya maganda na yung magpakatotoo, mga kainis. Ano? Walang masamang magpakatotoo. Kinakahangaan pa nga yan. Kesa sa... Ano? Kalimutan ko na eh. Bahala na kayo mag-isip ha. Yan. Naghangangin na yupa. Mukhang nakalugang utak sa kasusuntok ng mga kasparing natin ha. Ay. Hoy, yung mga aso natin, tingnan nyo. Naku, nag-i-enjoy sa labas, oh, mga kainis, oh. Ini-enjoy nila yung spring. Nako po, mukhang babagsak uli ang snow. Buti natunaw na yung mga snow dito kanina. Di ba? Ang daming snow, eh, no? Oh, yan, oh. Ayun, ang gwapo. Nakita tayo, oh. Nakatingin sa atin, oh. Naka naman yung isa. Ayun. Nak. Yun. Ito yung makakasave ka sa init dito kasi tawid kang ganun. Mm-hmm. Medyo walang jacket na lang. Ako hindi pa nga, ay naka-jacket. Oo. Siguro tayo na yung nakakaramdam ng ganito kasi nga, matagal tayo hindi nakabalik dito eh. Mm-hmm. Pwede mo, si Kuya, kalma lang eh. Sa akin, pawis na. May picture ko nandiyan, tinong sa... For less and Plato's Closet down with 0% Lakad-lakad ulit tayo mga kainags, ano? Yan, tapos ngayon, may mga kakilala tayo na minsan iniimbita tayo sa party. Siyempre, minsan daw tagay-tagay daw ako ng alak mga kainags, ano? Sabi nila, total matagal ka lang hindi uminom ng alak, hindi ka na ma-addict niyan. Ano lang, shot-shot lang tayo. Nako, sabi ko, mahirap yung imbitasyon mo na yan. Sabi ko, mukhang imbitasyon ng demonyo yan, oh. Sabi ko, maayos na ang buhay ko at yung bahay, alak-alakan ko, natutulog na ng mahimbing, wag mo nang gisingin. Ang bihira ka talaga, oh. Kaya marami, iniimbita tayo. Punta raw ako sa party, shot daw, ganun. Chill lang, relax. Sabi ko, naku, hindi ako maniniwala sa shot lang na ganyan. Ay di ba, no, sa Pilipinas tayo, marami tayong mga kakilala, mga kaibigan na nagsasabi na 2 bottles lang tayo, 2 bottles. Yung 2 bottles na yun, magiging 2 case na ng beer yun, mga kainis, di ba? Bihira naman. Hindi ako naniniwala sa ganun. Sabi ko, hindi, sabi ko, kayo na lang. Wag mo na ako idamay, sabi ko. Tsaka meron pang iba, mga kakilala rin natin na niyayaya ako uminom. Kasi daw, hindi raw siya makainom mag-isa. Basta nakakainom daw siya ng alak pag may kainuman daw siya. Abay, sabi ko, pambihira ka. Huwag mo na ako idamay sa problema mo na yan kung hindi ka makainom mag-isa. Sabi ko, pambihira ka. Yun dahil sa kapritsyo mo na yan, iyayayain mo pa ako, hihilahin mo pa ako pababa para lang uminom muli ng alak. Paano kung ma-addict uli ako sa alak? Abay, pambihira. Yung mga ganun tao, iniiwasan ko na yung mga kainags, mga makapang sarili lang ang iniisip. Yan, ako sigurado. Pasensya na kayo doon sa mga kakilala kong nag-iimbita sa akin, na uminom ng alak. Nako, hindi na ako uminom. Ayoko nang bumalik sa pagiging manginginom. Nako, ngayon nga lang, pag naalala ko dati na pag may tama na ako, no? Dati, di ba, ang sarap sa pakiramdam pag may tama ka na, no? Pero ngayon, hindi. Kahit na masabi mo na may tama ka na, iba na ang nasa isip ko ngayon. Napapapikit na nga ako ngayon pag naalala ko dati, no, umiinom pa ako pag may tama ako. Yung tama sa alak, mga kainis, hindi tama sa ulo, ha. Ang bihira, baka ako isipin nyo, ha. Ayun, sabi ko, never. Ang ganda na ng buhay ko ngayon, ang ganda na ng budget ko pagdating sa alak, di ba? Yung 270 Canadian dollars sa loob ng 2 linggo, nako, napupunta na yon sa mortgage ng bahay ko. Doon ko na nilalagay para mabawasan yung principal ng bahay natin, mga kainags, para madali nang matapos. Hopefully, in 7 years, hopefully, cross my finger, mga kainags, matapos na natin yung bahay natin. At nako, para magkuya-kuya-kuy na tayo. Ang bihira. Kaya maganda pala yung naglalagay ka rin ng kahit konting amount sa principal, mga kainags, para madaling matapos. Diba? Ayun, tapos sabi ko, no, never after almost 6 years na hindi na ako uminom ng alak, tapos titikim lang ako, sasayangin ko lang yung halos 6 na taon, mag-6 na taon nang hindi ako uminom ng alak, sasayangin ko lang yun. Paano kung ma-addict ako uli sa alak? Sabi ko, kilala ko yung sarili ko. Pag ako na-addict sa alak, nako,
baka bumalik na naman yung bisyo ko. Kaya yung mga kakilala natin, pipiliin natin minsan yung sasamahan natin. Minsan may mga demonyo, matarantado, mga siraulo. Wag niyong samahan yan. Hindi kayo aasenso dyan at walang may dudulot na magandang kabutihan sa inyo yan. Sumama kayo doon sa mga straight, doon sa mga matatalino. Pero sa akin, pwede rin kayo sumama. Wala man kayo matututunan sa akin, pero puro katarantado, kalokohan, marami kayo matutunan. Bihira naman. So yun mga kainis, samahan nyo yung mga taong dapat kasamahan nyo. Yung marami kayong matututunan, yung marami kayong makukuhang mga mabubuting asal. Diba? At saka sabi ko nga sa inyo, nung nakaraan mga kainis, ngayon, nung hindi na ako umiinom, tahimik na sa bahay namin. Hindi ka tulad dati nung umiinom ako. Siyempre, pag meron ka ng demonyo sa katawan mo, nahaluan na ng demonyo, ng masamang espiritu yung kaluluwa mo, yung isip mo, mga kainis, Minsan nagsisigaw ako sa loob ng bahay, nagmumura ako, nagwawala ako. Siyempre, lasing na. Ang pangit Ang pangit. Tapos nakikita ng mga anak ko na pag-gago-gago ako, paugag-ugag ako sa loob ng bahay. Ang pangit, hindi magandang hindi maganda sa bilang ama. Hindi ang pangit. So may mga video nga ako noon, may mga picture nga ako noon nung pag nalalasing ako, Tsaka madali kang mabwisit, mainis. Alam niyo yun? Wala, kaya ayoko nang balikan ngayon. Ang ganda na ng buhay ng loob ng bahay namin kasi wala na yung siraulo Hindi na tayo nasasaniban ng masamang espiritu ng alak, mga kainag. So ang ganda na. Ang sarap sa pakiramdam. Syempre yung mga anak mo, makikita ka, maayos ka na, hindi ka na nagwawala, di ba? Formal ka na, yan. Pero pagdating sa vlog, hindi tayo formal, yan. Kailangan yun dapat pag nagbablog tayo, buhay na buhay. Yan. Basta tayo nung comment doon sa nakarang vlog ko, mga kainis, bakit bawal magbuntong hininga, Yan, sabi ni Noel Vlogs, it's better to avoid buntong hininga kasi may superstitious daw na malas iyon. So wala namang mawawala kung gagawin natin. Sabi naman ni Mary Jane Roy, wala namang masama sa pagbubuntong hininga. Na yung pagbubuntong hininga daw ay nakaka-lower ng stress. Tsaka nakaka-lower din daw yun ng blood pressure kasi na-release mo yung stress, yung pagod mula sa puso at sa iyong katawan, mga kainags. So ang ganda ng mga comments sila. Maraming salamat. Thank you very much. Agree. Parang agree ako sa sabi ni Mary Jane. Kasi scientific tsaka sa medical explanation, mga kainis, totoo yun Kasi nga, di ba, pag pagod na pagod ka, kailangan mo inhale, exhale, release the stress. So siguro yung superstitious na nabasa natin kanina unang comment, siguro nung araw ganun kasi syempre, di ba, alam niyo naman yung mga ninuno natin, yun ang kanilang paniniwala. So I respect both side. Pero kung ano yung paniniwala nyo at kung ano yung talagang kaalaman ninyo, do it. So maraming salamat po sa mga comments. Thank you very much. At saka meron pang comments. Dali lang mabasahin ko Sabi ni Armando Ramos, dati daw yung Amerika, sinisigaw ko raw pag sumisigaw ako ng Amerika. Bakit daw ngayon parang pabulong na lang yan? Isisigaw ko po yan pag nasa Amerika na uli tayo. Pero pag nandito tayo sa Canada, pabulong lang muna. Kasi baka maraming magalit sa aking mga Canadian, mga kainis. Baka sabihin nila nasa Canada ka, Amerika ka ng Amerika. Yan. Sa Amerika na po, pagdating natin sa New York, Amerika, isisigaw ko po yan ng Amerika! Ay, parang corny Parang mas may katabi ako, may nagulat yata sa akin sa reaction ko, mga kainis. Sandali. Ayan bihira. Sabi naman ni RSD yung pagbubuntong hininga daw parang hikahis ka, yung hikahis parang hikahos sa kabuhayan, yung naghihirap ka. Yan. O nga parang yun nga rin parang nire-release mo yung depression, yung stress. Ganon. Parang nahirapang. Maraming salamat sa comment. So yan mga kainis, maraming salamat po. Don't forget to subscribe, click the like button po, leave your message. Enjoy lang natin ang buhay, maikli lang kasi ito. At hanggang sa muli po.